2025, 1.47 trillion in diversion, in insertion, pinabayaan din ng executive. Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babahain sa susunod na taon. At ang solusyon, itutuloy yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan palpak, dun sa aking distrito, lahat palpak. Yung matitinong proyekto, wala. Ngayon, itutuloy yung palpak. Pagkatapos, hihinto yung matitino. I do understand where the president is coming, but there must be also some sense of reason in providing funds for these flood control projects. Alam niyo po, dami nagte-text sa akin, Kong Egay, ayusin niyo naman yung baha dito sa aming lugar. Kong Egay, ayusin niyo naman yung problema namin dito hanggang leeg, lampas nao na yung baha. Punong-puno ng basura, burak yung aming mga creeks. Ano po isasagot natin? Sabihin natin, ayaw ni Presidente yan, kaya magtiis muna tayo ng 1 taon. Muli, nabahain. Dahil galit na galit si Presidente dun sa mga kalokohan, mga kagaguhan ng mga nakaraan. Ibig sabihin, the people will suffer from the shenanigans of the previous Congress. We should consider this. I know that the Secretary is not the policymaker, but maybe he can also admonish the President that there are some real projects that will benefit our people. Mr. Secretary, Madam Chair, next year, pagbaha, walang mangyayari, gagrabe pa. Kung hindi lalo na dito sa Metro Manila. Pag dumabi ang baha, nahihirapan yung mga tao, anong gagawin natin? Magagalit tayo uli? Iiyak tayo uli? Madam Chair, Mr. Secretary, in my district, there are several Diskaya projects. I found out, nag-research po ako, sponsor nung nakaraang kinatawan ng aking distrito, 5%, 25%, 45% completed. Iniwanan na po lahat ng mga subcontractors. Nakatiwangwang, mahihirapan po yung aking mga kababayan. Ano po ang gagawin natin dito? Iniwanan na. At hindi naman natin sila maobligan, yung mga subcontractors, sapagkat wala nang lisensya na gagamitin. Pinahiram sa kanilang lisensya ng Diskaya. Marami pong problema. Kaya po kinakailangan, bago tayo magdesisyon, ay pakaisipin natin. Thank you, Madam Chair, Mr. Secretary. Madam Chair, may I? Please go ahead. Madam Chair, may I? Thank you po, Madam Chair, for the inputs of the Honorable Representative from Caloocan. Unang-una po, naiintindihan ko po yung pinanggagalingan ng ating kaibigang si Kong Egay Erice. Pero siguro po, para lang po ma-articulate ko din po ang pinanggagalingan naman ng ating Pangulo. Ang sinasabi lang po ng ating Pangulo dito, siguro po dapat, pause muna tayo sa DPWH. No, dahil nga po sa laki ng problemang dinatnan natin dito ngayon. At sa napakabigat na utos po ng Pangulo na linisin ang ahensya from within. No, tingin ko po, I can see the wisdom of our President. Hindi naman po ibig sabihin nun ay wala ng flood control. Unang-una po, para po sa Metro Manila, meron naman pong budget din po ang MMDA para sa flood control. So hindi naman po totoo na zero. At again, meron din pong budget ang foreign assisted projects natin
tulad po ng mga flood control natin sa bandang Marikina area, Pasig Marikina area, tuloy naman po yon. Pero dito po kasi sa locally funded, dahil po sa extent ng nakita ng ating Pangulo, tingin ko po ang pinanggagalingan niya, dapat, teka, wag muna. At sa 2027 budget, ang utos na rin po ng ating Pangulo, gawin na natin ito ng tama. Halimbawa po, marami po sa mga ininspeksyon mismo ng ating Pangulo ng mga flood control projects. At hindi siya magtataka kung ito din ang makikita natin sa iba pang mga flood control projects sa ubang bansa. Ni plano po, wala. Wala pong engineering. Kahapon lang po, ako po yung nasa La Union. Kasama ko po si Mayor Benji Magalong. Ang una ko pong hiningi, pwede bang patingin ng plano? Wala pong maibigay sa akin. Ang kontraktor, wala din pong maibigay sa akin ang mga taga DPWH mismo. Sabi ko nga po, kung maliit nga na bahay po, kailangan ng plano. Paano pa yung flood control na worth hundreds of millions? So ang sabi ho ng Pangulo, kailangan ayusin na muna natin ito. At ang magiging proposal po ng ating Pangulo moving forward, lalo na po sa susunod na taon, kapag nagsimula na naman tayo ng ating budget process, dapat po manggaling na po talaga sa ibaba ang plano. Mula po sa ating local development councils, papunta sa provincial development council, papunta sa regional development councils. Hindi po yun nangyayari ngayon. Hindi po yun ang nangyayari. Nung ako po'y nasa Mindoro, sabi po ni Governor Dolor, hindi po niya alam na mayroong gagawing flood control project doon. Sabi nga ho niya, ni building permit, hindi nga daw po kumuha yung kontratista ng flood control na yon. So wala pong plano. Hindi po nakaakma sa plano ng probinsya yung flood control na yon. Siya po ay lumabas na lang po para pong kabuti. Yun po ang description ni Governor Dolor doon sa flood control sa Mindoro. So tingin ko po, yun po ang pinanggagalingan ng Pangulo. Reset po tayo. Yun po ang kanyang rekomendasyon. At sa 2027 budget po, gawin na po natin ang tama. Magsimula po ang pagpaplano sa local, papunta sa provincial, sa regional, at itama po natin yung obviously hindi po tamang sistema na nangyari nitong mga ilang taon nang lumipas dito, hindi lamang sa flood control, kundi sa iba pang mga proyekto ng DPWH. Madam Chair, just a short rejoinder. Alam niyo po, yung MMDA po, walang absorptive capacity. Pangalawa, 4 billion lang po ang budget nila. At ang dredging po binigay nila natin sa DPWH, wala pong programa ang DPWH sa dredging. Alam niyo po, dito sa Metro Manila, hindi namin problema yung mga river basin dahil meron naman po kayong mga foreign assisted project. Ang problema namin dito yung 260 plus na mga waterways, mga natural waterways na punong-puno ng silt at basura. Ang ibig ko pong sabihin, ano ang gagawin ng gobyerno natin ngayon? Pababayaan ba natin na isang taon muli na hindi magagalaw itong mga natural waterways na ito? Kaya po, yan po yung malaking hamon sa DPWH. Yung mga natural waterways. Maybe, I don't think that you can oblige the MMDA na sila yung gumawa nito dahil wala silang absorptive capacity at wala rin silang pondo. Salamat po. Thank you. Please reply. Madam Chair, may I? Madam Chair, tama po si Congressman Erice po. No? In fact, in-inform lang po ako ng ating team na para po sa dredging at desilting, pwede pong gamitin ang operational expenditure budget ng DPWH. Admin. So, pwede po natin gamitin ito at nakikita ko po ang importance po talaga nito. In fact, si Mr. Ramon Ang po mismo, siya nagsabi nga, siya nang gagastos eh. No, kasi importante po ang pag-dredge, ang paglilinis ng ating mga estero, ng ating mga rivers, lagong-lalo na sa ating mga magalaking syudad tulad ng Metro Manila. So, meron po tayong pondo, Madam Chair,
sana na lang po, wag na pong nating bawasan para magamit po natin yon in coordination with our local government counterparts para po malinis natin itong mga estero natin. Pati daw po yung mga pagdidemolish ng mga illegal structure sa ating mga estero, pwede daw pong gamitin ito para doon. We can just request from your office. Opo, pwede po. Thank you. Pwede po, Madam Chair. Thank you very much, Representative Erice. Before we move to the next interpellator, may tanong lang po yung ating mga kasamahan. Just to confirm po from the department, apart from the flood control, did you also remove from the proposed budget drainages? Kasi marami pong mga natanggal din po na drainage canals na locally funded. Pagka po kaparte siya ng mga road projects, no? Yung mga 001 projects natin, nandun pa rin po ang drainage component nung mga road projects na yon. But how about those na stand-alone po as a drainage project, even though it's along the main thoroughfares? Kapag OO2 po siya, meaning flood control po siya at drainage lang o flood control, kasama po siya sa mga natanggal dun sa 252.5 billion flood control, locally funded flood control. How about under CPAG and under the local convergence? Because I believe those were all taken out as well. Kasama din po. Tinanggal din po. Tinanggal din po. So lahat po ng drainage na nasa OO2 at nasa CPAG ay tinanggal po. Opo, ito po, no, I will break it down po, Madam Chair, for clarity. Ito po ang mga tinanggal dun sa original NEP submission. These are all under Code 002. Flood Management Program, 235 billion. CPAG, Flood Mitigation Structures, 9.4 billion. And BIP, Flood Mitigation Structures, 8 billion. For a total of 252.5 billion. Just to confirm, Sec, seawalls were also taken out? Kasama din po sa 002 yon, Madam Chair, I've been informed. So natanggal din po yan. Okay. Thank you, Sec Vin. Siguro, tignan lang po natin yung local drainage, especially under CPAG. Kasi yung iba po, in the absence of the overall, pag nasa main river basins, yung iba po kasi doon na talaga sa mga kabahayan, doon talaga pinakabumabaha. But at least po we have the confirmation of DPWH. Yun po kasi yung nakita namin, hindi lang locally funded flood control, but even the seawalls, even the drainages were all taken out from the proposal of DPWH. Thank you, Sec Vince. Thank you for the Yes, confirmation. Madam Chair, I was just given additional information. Basta po, pati po yung clearing ng drainage, yun po ay pwede din po nating kuhanin ng gastos doon from the operating expense budget ng DPWH. How much are we talking about, Sec Vince? Yung sinabi niyo po kay Kong Egay at yung sinasabi niyo po na pwedeng paghugutan for the desilting of local drainages, magkano po yun? Is it substantial? Madam Chair, if you would give me a few seconds to get the numbers. There is an available 16 billion pesos po under the operating expense budget of DPWH, kung saan po pwedeng kuhanin yung mga na-mention po ni Kong Egay, pati na rin po ang clearing ng drainages. How would that 16 be billion. accessed po? There would need to be a proposal. Where does the request or the proposal need to emanate? Opo. Magbibigay po ng allocation ang bibigyan po ng allocation ng bawat district. At syempre po, kung meron pong request ang ating mga district representatives, ay yun po ay pipilitin po nating ma-entertain budget per meeting po. So it will be lodged within the respective district Districts. engineering offices. Opo. Yes. Pero at 16 billion, if you split it across all Maliit the po yan. DEOs across Yeah the po. country, especially in the most flood-prone provinces, baka po hindi po sapat yun
But we'll take that into consideration. Thank you very much po, Sec Vince. My apologies to our colleagues. That was a question kasi that was being posed by many of our colleagues, Sec Vince. So at least we're clear Opo. na yun po yung mga tinanggal. Lahat po ng Opo. OO2, lahat ng CPAG na flood control, BIP din po. seawall at drainages. Pati po, BIP din po. Pati sa BIP. BIP, tanggal din. Yes. Thank you. Thank you, Vice Chair Singson. Thank you. Thank you. We now move to the majority, and now the chair recognizes Attorney Mike Tan, Representative Vice Chair Mike Tan. Madam, thank you po, Mr. Chair. Good morning po sa ating lahat. I would just like to comment rin po yung point po ni Secretary na yung importance po nung Daral Maharlika and yung flagship projects. Pero upon reading po yung revised NEP, malaki pa rin po yung nabawas sa Daang Maharlika. Ilang taon na rin po na hindi po napagtutuunan ng ganong kalaking pansin itong Daang Maharlika, ang dami pong naikinabang dito. From north to south po talaga, yan po ang dinadaanan. And yung sa flagship po rin, napansin po namin, may mga nabawas rin po yung pondo sa flagship projects. Ang gusto lang po namin hingin is ano po yung guidelines po doon sa pagbawas doon sa Daang Maharlika na funds, pati po doon sa flagship. Kasi may mga ilan po dito, ilang taon na pong ginagawa, hindi pa rin po matapos-tapos. So at least makuha po namin explanation sa inyo po, Mr. Secretary. Opo. Mr. Unang-una Chair. po, maraming salamat po, Madam Chair, maraming salamat po, Congressman, sa inyong tanong. Unang-una po, again, importante din po kasi yung yung absorptive capacity sa pag-determine ng paghingi ng pondo. So yan po ang aming kinonsider. At the same time, marami din pa po kasing unutilized o unreleased funds for 2024 and 2025 para po sa Daang Maharlika. So, ima-maximize po at i-utilize po natin lahat yon. Kasama na rin po nung budget na for 2026 na paparating kung ito po ay ma-aproba ng Kongreso. So, yun lang po. But ang aming pong commitment sa inyo at sa ating mga kababayan is we will maximize each and every centavo that is available to speed up the rehabilitation of Daang Maharlika. Dahil importante po talaga ito. So same rin po dun yung reasoning sa flagship project. Same din po. Opo. So alin po yung, saan po nagkukulang yung absorptive capacity sa ano po ba? Within the department o sa... I think these are issues that have to be addressed within the department itself. Na kailangan po talagang gawin nating mas mabilis ang ating implementation at execution ng mga proyekto. Kasi po, kagaya din halimbawa sa mga pinoint out din po sa atin, pati po sa implementation ng mga, hindi lang ng mga flagship projects, kundi pati na rin ng mga foreign assisted projects, medyo kailangan po natin konti pang paspasan at gawing mas mabilis ang execution natin. So doon po talaga nang gagaling. But that is all internal to DPWH at yun din po ang isang mga binili ng ating Pangulo na kailangan, aparte sa paglilinis natin sa loob ng departamento, kailangan din nating pabilisin at pataasin ang absorptive capacity ng departamento. So, sa ngayon po, from what I get po, Mr. Secretary, is yung priority muna is to implement well yung budget na nandun sa ngayon. Opo. Tapos, if ever po, tsaka lang ma-reach yung absorptive capacity na gusto natin, tsaka lang po yung mga funding request po dun sa Daang Maharlika or flagship projects, tsaka lang po ibubuhos if ever. Yun po ang prinsipyong ini-introduce po natin ngayon na kailangan mas maging conscious po tayo sa very limited fiscal space, hindi lamang ng DPWH, kundi ng buong gobyerno, lalo na po ngayon na tumataas po ang ating utang at ang ating yung tinatawag nilang debt to GDP ratio natin pataas na ng pataas, hindi po katulad nung mga nakarang taon na marami tayong espasyo.
ang kailangan po niyan, fiscal prudence po ang gusto ng ating Pangulo. At kasama po ng fiscal prudence, hindi lamang yung mga hinihingi nating pondo sa ating Kongreso, kundi yung paggamit ng tama at yung mabilis na implementation ng mga proyekto para po magamit ng tama at magbenepisyo po agad-agad ang mga kababayan natin sa mga pondong ina-allocate po ng ating Kongreso sa mga iba't ibang ahensya. So yun po ang bagong, I guess, hindi naman po ito bago, pero ito yung prinsipyong talagang kailangan nating idiin sa ahensya. Okay. Thank you, Mr. Secretary. Kung pwede rin po, makapag-request rin po kami na at least copy ng absorptive capacity or utilization rate po ng bawat region, ng bawat dito po sa ating bansa. No? Ibibigay po natin yun, Madam Chair. Maraming Sana salamat po masolusyonan na po yung problema po ng Daang Maharlika. Opo. Alam naman po ata yan ng iba't ibang manggagawa po ng DPWH. Malaki po yung epekto rin po sa mga nagdadala rin po ng mga produkto from Bicol papunta po dito sa Manila and vice versa. Ang laki po ng impact po ng Daang Maharlika sa amin. So at least po, sana po makuha po namin yung commitment na at least yung mapagtuunan na po ng pansin ang Daang Maharlika, pati po yung mga flagship projects po. No? Gagawin po natin, Madam Chair. Thank you po, Madam Chair. That's all. Thank you. We now go to the minority, and the chair now recognizes Representative Rene Co. Thank you. Thank you very much, Mr. Chair. Magandang araw po sa Department of Public Works and Highways. May tanong po tayo doon sa pagtapyas, no? Isnad po sa letter ninyo that you released publicly na tinanggal na yung 252 billion pesos in flood control at tinanggal din yung completed and duplicate projects as you provided in your presentation. Since the total decrease po is 255.5 billion, can the Secretary confirm kung yung 3.5 billion ang halaga ng complete or duplicate projects? Kasama po doon, yun po ang sinasabi sa atin ng ating team, kasama po doon yung mga natanggal na duplicate at yung mga completed na may pondo pa rin ginagay nung original budget submission po. Magkano po in total yung natukoy na completed or duplicate projects? Isasubmit po namin, Madam Chair. Sige, we look forward, Mr. Chair, doon sa magiging report po nito. Pero yun na po yung na-flag namin before, no? This has been the norm for infrastructure budgets, past and present. Billion-billion po yung pondong tinatambak sa mga proyektong tapos na or inuulit lang. Pero in a cursory glance po, Mr. Chair, natukoy po ba natin kung saan sa Pilipinas may pinakamaraming projects na ganon, pinopondohan, pero complete and duplicate siya? Isasubmit po namin yung detalye, Madam Chair. But suffice it to say, Madam Chair, Congresswoman Rene, that again, kung meron pong makita ang komite dito sa resubmitted na meron pa rin ganong completed na ginagyan, we leave it up to the wisdom po of the House Committee on Appropriations to remove those projects. Kasi yun po ang goal common goal natin, na talagang mawala na itong mga duplicate o mga na kumpleto na dapat pero pinondohan pa rin. Kailangan po mawala po lahat yan. Thank you po, Mr. Maraming Chair. salamat We po. look forward to that report. Maraming as well. salamat po. My next line of questioning po is in relation to the other aspects of the DPWH budget. Quickly comparing po kasi version 1 and version 2 of the proposed budget, mostly either decreased or maintained ang budget ng projects kahit sa hindi flood control. For example, routine maintenance of national roads, national bridges, road safety facilities, lahat po nangalahati ng budget, no? For example, yung routine maintenance of national roads from 14 billion became 7 billion. Routine maintenance of national bridges from 1 billion naging around 697 million. Repair of maintenance and of road safety facilities from 1 billion naging 600 million. So, bakit po ganon? And ano po yung, what determined the need for cutting their budget in half?
Opo. Again po, no, ang isa sa mga naging directives na rin po natin since rinipaso na po natin at rinibisa yung budget is siguraduhin po na itong mga budget na rini-request ay kaya talagang gamitin at kaya talagang gastusin. No, so ito po ay kasama na rin sa principles of fiscal prudence na sinusubukan nating ipasok na dito sa budget for 2026. At yun po ang naging dahilan dito sa mga nabawasan na mga budget, dito sa mga na-mention nyo pong mga items. Ano pong criteria yung in-apply ng bagong team nito, Mr. Chair, kung alin po sa mga projects yung popondohan pa at alin yung hindi pinondohan for this fiscal year? Since nakita po natin, kalahati na maintain. So meron pong na-decide ninyong i-maintain, meron pong ilan na hindi. Opo. Alam niyo naman po, ang sistema po sa DPWH is really essentially bottom-up. No? Nanggagaling po sa implementing units sa district levels, paakyat, regional, paakyat ng central. So, heavily reliant po ang especially given the limited time that we had to revise and revisit the budget, heavily reliant po tayo sa mga recommendations na nanggagaling sa mga district levels. No? So doon po marami ang pinanggalingan kung ano ang mga project na kailangan, hindi kailangan, pwede ng pagpaliban, mas importante. Kasi po, kailangan pong maintindihan natin, libo-libo po talaga ang proyekto ng DPWH at for someone who has just been there for 2 weeks, it's really virtually impossible to comb through that now, no? Given the limited time. So, heavily dependent po talaga tayo sa baba, no? At sa mga recommendations nila, paakyat po sa regional at from regional papunta po sa central. Siguro we have to commend na 2 weeks lang pero na-comb through rather yung iba't ibang mga bottom level na consultations na nangyari. Pero ibig sabihin po ba from the local, no, meron po silang naging recommendation to the central office na wag na muna itong pondohan? Ganun po yung ginawa. Of course, it's not perfect po as you said, ma'am, kasi very, I mean, the normal budget process takes 6 months, Madam Chair, no? And we were given a little over a week to comb through a voluminous budget. But yun po ang ginawa ng team, no? To the best of its ability. Meron po bang, Mr. Chair, mga items within the new proposal of DPWH na nag-increase yung budget? Ano po mga ito, if meron? Meron po. These are mostly the 001 category, no? Mga roads, bridges. No? Yun po ang mga nag-increase. No? Sorry po. Ano yung off-carriageway improvements? Opo. These are off-carriageway improvements and the bridge and the national bridge programs. Primary roads, secondary roads, tertiary roads, and bridges all over the country. Okay. May the department furnish this committee a copy Yes, we of will. the list of items that nag-increase po yung budget? Most definitely po, Madam Chair. Okay. Next line of questioning po is in relation po doon sa nabanggit po ng SONA ng Pangulo. Siya po mismo nagbanggit, and I quote, "Wag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagraraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, mga errata, SOP for the boys." Yun, end quote. For the enlightenment of this committee and the public, can the DPWH explain each of these in detail po? That, 5 po yun na concepts na binato ni Pangulo sa kanyang SONA. Kickback, initiative, errata, SOP, and for the boys. Paano po ito, how is it this done po? And paano po nagraraket through these po? Well, Madam Chair, tingin ko naman po, no, although hindi ko po naiintindihan yung iba, to be quite frank, no? Pero tingin ko naman po, ang pinanggagalingan lang naman po niyan ay kung paano i-procure at eventually i-award ang mga proyekto at the district level, at the regional level.
No, dahil po 90% po siguro o mahigit pa ng mga procurement ng mga project o pag-award ng mga proyekto ng DPWH ay nanggagaling sa mas mababang level ng departamento, mostly at the district level and at the regional level. So doon po talaga nanggagaling yan, yung SOP for the boys, etc. No? At tingin ko po, ang problema po talaga dito is hindi po nababantayan ng tama ang sistema ng procurement sa mga level na yon. Kaya nga po, ang isa sa mga unang-unang sinabi po sa akin ng ating Pangulo, kailangan bantayan ng maigi. And kahapon nga po, nung isang araw po, nag-release po ako ng memorandum no, sa lahat ng regional at district levels, clearly stating kung ano ang safeguards na dapat ilagay. I will furnish po the committee a copy of the memorandum I released 2 days ago. And these are not new safeguards. These are all safeguards that are already existing under present law. Under 9184, RA 9184, under 12009, the new Government Procurement Act, which include, just to mention a few, live streaming of procurement, including banning of splitting of contracts, including rules against collusion, including the signing and submission of sworn statements of non-affiliation between contractors. Unfortunately po, mukhang hindi po lahat yon ginagawa. No? Sasabihin ko na po dito sa committee ito. Kaya ho, kailangan po bantayan po ito ng maigi. Nag-release po ako after ko po i-suspend muna ang bidding, nag-release po ako nitong memorandum na ito. Reiterate ko po na kailangan sundin ito ng lahat ng mga procuring units ng DPWH down to the district level. At naglagay po kami ng very, very stern and clear warning na kahit na sino po ang mahuli na hindi ginagawa ang kahit na isa man lang sa mga kailangan nilang gawin para i-protect ang integrity ng procurement process, ay madidismiss, makakasuhan ng either administrative at criminal charges. Dito po, hindi po kami nagbibiro dito. In fact, I just had a meeting today with all the regional directors to clearly point it out to them. Na yun po ang utos ng ating Pangulo, linisin ang sistemang ito at yun po ang gagawin natin sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. We will furnish a copy of the committee po of our memorandum that we released 2 days ago. Thank you for your response. Yung hinihintay din talaga ng taong bayan is yung pagsisimula ng pagpapangalan, pagkukulong, pagkakaso at pagkukulong. But with all due respect po, Mr. Chair, para hindi na maulit yung gantong klaseng sistema, maganda pong maintindihan natin to the letter yung mga practices ng mga paano nakakalusot dito sa proseso at na-exploit yung loopholes. And may tawag po sa mga loopholes. So, paano, though tinanggal na yung mga flood control projects, na-cite po na itong modus operandi cited by the President himself, do these apply only to flood control projects? Pwede rin po bang mag-apply itong kickback, initiative errata, SOP for the boys, sa iba't ibang mga infrastructure projects? Absolutely, Madam Chair. Absolutely. Kaya nga po, kailangan kagaya niyo din po, yan din po ang gusto kong gawin. At yun po ang ginagawa ko ngayon. Gusto ko pong intindihin isa-isa kung saan nanggagaling ang mga oportunidad para magnakaw ng pera. Yan po ang ginagawa natin and we will continue to do that and my commitment po to the Honorable Committee is that we will make sure that those responsible will pay the price for it. As of today po, 2 na po ang nakasuhan namin. Dito pa lang po sa unang kasong final namin last week sa Ombudsman. We commit po to the committee that una pa lang po ito, lalo na po ngayon na meron na pong Independent Commission on Infrastructure, we will be working very, very closely with them to ensure na lahat po ng mga mahuli natin na gumagawa nitong mga sinasabi niyong mga scheme para nakawin ang pondo ng mga kababayan natin,
magbabayad po. Mr. Chair, applicable din po ba yung gantong mga initiatives sa farm-to-market roads or sa pagtatayo ng classrooms? Ganito po kasi in the recent months, na-expose din yung laki ng halaga dito sa mga projects na to. At hindi po tayo nakakatiyak sa quality. Opo. Totoo po yan. Pwede po mangyari, kung ano po ang nangyayari sa flood control, ay pwedeng mangyari sa kahit anong proyekto. Pero po, may na-identify na po ba tayong mga contractors na kumikickback ng malaki sa farm-to-market roads, sa classrooms, iba pang infrastructure projects? Is it the same contractors or may iba pa tayong contractors na hindi pa nakakonsider? Ongoing po ang ating internal investigation. Ngayon po, katuwang na po natin ang Independent Commission on Infrastructure dito. Right now, aaminin ko po, nasa flood control pa lang po kami. When I say kami pong mga, ako po na nandito pa lang po ng 2 linggo, sa flood control pa lang po, 100 na po mahigit ang nakuha naming report. So, iniisa-isa po natin ito. Pero, kagaya na rin po ng sinabi ng ating Pangulo mismo, at nakita po natin sa kanyang inilabas na EO on the formation of the ICI, hindi lang po flood control projects ang iimbestigahan po ng ICI, katuwang po ang DPWH. Thank you for that response. It's very clear to us no, and to this representation na tinanggal nga ang flood control project sa proposed budget pero yung paraan para mangurakot, nandyan pa. Marami pa tong kailangan para mapanagot at matanggal yung gantong klase. And so, kailangan po talaga may pagbabago sa sistema. Yun po, thank you very much for the time, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may just finally respond to that. We commit po sa, lalo na itong papasok na team sa DPWH, na magbibigay po kami ng regular reports sa Kongreso kung ano pong mga inisyatibo ang gagawin po namin sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, para po i-address yung mga pinoint out na po mismo ng ating Pangulo ng mga paraan para nakawin po ang pondo ng ating mga kababayan. Kung mamarapatin nyo po, ay tuloy-tuloy po kaming magbibigay ng report sa Kongreso para po appraised po ang members of Congress kung ano po ang gagawin namin, kung ano ang ginagawa namin, kung ano ang gagawin namin, at magiging bukas po kami sa anumang mga suhestyon galing sa ating mga miyembro ng ating Kongreso para po talagang, kagaya po ng sinabi ni Congresswoman Rene, magsimula na po ang pagbabago dito sa DPWH. Maraming salamat po. Thank you very much. And this representation would just like to add that we do believe in the capacity and integrity of the good secretary. Kaya rest assured na gagawin niya yung makakaya niya para maitama ang mga proseso. Salamat. So now we move back to the majority. We now recognize Representative Amatong. Thank you very much, Mr. Chair. Secretary Vince at buong DPWH, good morning po. Ang unang tanong ko lang po, yung pag nag-identify ng projects ang DPWH, minsan meron kaming mga minumungkahi na mga projects na kailangan ng mga constituents namin. Laging naibabato sa akin yung limit daw. Dapat 70-30, 60-40. Dapat daw 60% nasa menu ng DPWH. Tsaka, alam niyo po yun? Sa ngayon po, ang sinabi po sa akin ay nasa 60-40 po tayo, no? Opo. 40%, sorry. Mr. Chair, if you could just allow me to get the numbers right. Mr. Secretary, can I? Ay, opo. Yeah. Yeah, Mr. Chair. Sorry po. Actually, the 46, the honorable, this is an agreement between us and DPWH that the 40% of our NAP or National Expenditure Program will be
identified by the House of or the RDC through RDC through their RBP or regional budget proposal, and then it will be deliberated in the PDC's Provincial Development Council,